Grabe, ang galing mo. Akin ka na lang, Brad. Ang biro ni Zion. Ano? Ang loko mo talaga, Z. Sinabayan ng tawa na maya-maya pa'y nauwi sa matamis ng ngiti. Cheers muna, sabi ni Zion. Sabay nilang tinaas ang baso at pinagdikit. Saka sabay nagsabi ng cheers! Grabe ka! Tao ka pa ba? Magaling magbasketball, magaling maggitara, magaling kumanta. Higit sa lahat, gwapo pa! Bulala si Zion. Tapos tumawa na lang si Luke. In love ka na ba sa akin yan? Birong wika ni Luke. Oh, kung babae ka lang, papakasalan na kita eh. Masaya at walang malay na pagkakasabi ni Zion. Nagkatinginan na tumawa sila dahil sa biro ni Zion. Maya-maya, ang tawa ni Luke ay naging ngiti. Nailang at nung huli ay napalitan ng lungkot. Saka muling naglagay ng alak sa baso. Halos kalahati ata ng basong nilagay niya. Mabilis niya itong ininom na walang tigil kahit na ba purong brandy ito. Saka uminom ng tubig. Napapikit siya sa pait ng alak. Saka nagbuntong hininga. Napansin naman ni Zion yon. Ayos ka lang pare? Oo. Ayos lang ako. Kanta pa tayo? Sabayan mo ako ha? Tila umiiwas sa sabi ni Luke. Tumayo si Luke at muling naggitara. Noong nagsimula na at pamilyar naman ito sa pandinig ni Zion, tumayo na rin siya at sumabay sa pagkanta. Nang matapos nila yung kanta, parehas silang may tama. O ikaw naman, pagod na ako. Sabay abot ni Luke ng gitara kay Zion. Tinanggap naman ito ni Zion at iniligay sa ibabaw ng sofa. Mamaya na lang ulit. Tapos tumagay sila. Kwentuhan, tawanan, asaran. Maya-maya ay may kung anong kinakalikay si Zion sa ilalim ng center table. Kumuha siya ng isang itim na papel. Kasing laki siguro ito ng mga 1/4 na illustration board. Lumapit siya kay Luke at ipinakita yung itim na papel. Walang anumang nakasulat doon. Blanko lang to. Umupo siya sa tabi ni Luke. Bro, tignan mo to. Sabay abot kay Luke ng papel. Medyo lumapit ang ulo niya kay Luke na para bang may gustong ipakita to sa kanya. Bakit? Anong meron? Nagtatakang tanong ni Luke. Pumikit ka at magbilang ka ng 5 segundo. Tignan mo maigi ang itim na papel na to. Makikita mo yung mapapangasawa mo. Seryosong sabi ni Zion. Ano namang kabaduyan to? Mangiting-iting sabi ni Luke. Basta, gawin mo na lang. Subukan mo. Bago mo gawin, umupo ka ng tuwid. Itapat mo sa mukha mo yan, saka bumuntong hininga. Akin na, sample lang kita. Kinuha ni Zion ang papel. Umupo ito ng tuwid. Itinapat ito ang papel na tila nakaharap sa salamin, saka bumuntong hininga. Ibinalik niya ito kay Luke. At pailing-iling namang inabot ito kay Luke. Sige na, gawin mo na. Ginawa ito ni Luke. Sinunod ang mga sinabi ni Zion. Pagmulat niya ng mga mata, wala naman siyang makita. Wala naman eh. Inuuto mo lang ata ako eh. Ha? Mag-concentrate ka kasi, ulitin mo. Matigas na sabi ni Zion. Saka ito tumayo. Pabalik sa pwesto na nakaharap kay Luke. Napansin niya hindi naman ginawa ni Luke kaya minandohan niya ulit ito. Sige na, gawin mo na. Pakunot noon namang tumugon si Luke. Ginawa niya ulit yung utos ni Zion. Umupo ng tuwid, tinapat sa mukha yung itim na papel na parang nananalamin. Pumuntong hininga,
Pinikit ang mata. Nagbilang ng 5 segundo. Saka iminulat ang mata. Pilit niyang hinahanap ang sinabi ni Zion na future na mapapangasawa daw. Wala naman siyang makita. Dahan-dahan niyang binaba ang papel upang balikan si Zion at sabihin wala naman siyang makita. Pagkababa niya ay... Putang ina! Gulat na bulalas niya. Naitapon niya yung papel. Paano ba naman? Pagkababa niya ng papel ay ang nakangiting asong mukha ni Zion ang nasilayan niya. Humalakhak si Zion habang asar talo naman si Luke. Ano? Nakita mo ba yung mapapangasawa mo? Hindi pa rin tumatigil sa kakatawa. Ang gago mo talaga, no? Ang pagkainis ay maya-maya lang ay napalitan ng ngiti at tawa. Napasarap sila sa inuman, kaya naisip na lang din nila na magpahatid na lang sa driver nila Zion kinabukasan. Hindi pa rin kasi tumitila yung ulan. Mag-aalas 9 na rin nung natapos yung inuman nila. Hindi naman sagad yung kalasingan nila. Nakakapagsalita at nakakakilos pa naman sila ng maayos. Naligo muna sila. Magkatabi silang humiga at natatakpan ng iisang malaking comforter ang kalahati ng kanilang katawan. Nakatihaya si Zion, samantalang nakatagilid naman si Luke patalikod sa kanya. Luke? Luke? Oh. Ano yun? Tila antok na tugon ni Luke. Bakit hindi ka nalang nag-singer? Sa ganda ng boses mo. Kung ganyan kaganda yung boses ko, hindi ko ikakahiya. Daig mo pa nga yung ibang sikat na singer dyan eh. Dahan-dahang tumihaya si Luke. Hindi ba tayo matutulog? Baga pa tayo bukas eh. Tanong niya. Bakit nga? Pangungulit ni Zion. Ilang sandali munang lumipas bago sumagot si Luke. Binubuli ako noong araw. Oh? Ikaw? Binubuli? Di makapaniwalang tanong ni Zion. Oo. Maniwala ka man at sa hindi. Dahil doon, takot akong kumanta sa harap ng maraming tao. Takot akong mapahiya. Nakaramdam ng awa si Zion. Maya-maya ay tumagilid si Zion paharap kay Luke. Itinukod ang siko at ipinatong ang ulo sa palad. Tila nagpapakita ito ng interes sa mga kinukwento ni Luke. Sino nang bubuli sa'yo? Tara, balikan natin. Napangiti na lang si Luke noon. Wala na yun. Matagal na yun. Wika niya. Bumalik sa pagkakahiga si Zion. Mga 3 minuto rin, saka muli ito nagsalita. Luke! Oh! Tugon naman ni Luke na nakapikit. Tungkol kasi ito sa play natin bukas. Bakit? Anong meron sa play? Hindi kagad nakapagsalita si Zion. Yung kissing scene natin. O bakit? Anong meron doon? Nakapikit pa rin yung tugon. Practicein ulit natin kahit yung kiss lang. Napamulat naman si Luke sa pagkabigla at napalunok. Dahil nga sa tulong ng alak, diretso itong nasabi ni Zion kay Luke nang hindi nahihiya. Seryoso ka ba? Kabadong tanong ni Luke na nakatingin kay Zion. Mukha ba ako nagbibiro? Sabay tingin kay Luke. Matulog na tayo. Maaga pa tayo bukas eh. Sabay talikod.
Dahil sa kagustuhan ni Zion na gawin yun, kinulit niya si Luke. Kinalabit niya sa balikat. Ngunit hindi ito kumibo. Isang kalabit pa, hindi pa rin kumibo. Pinasok niya ang kamay sa loob ng comforter at hinimas ang puwetan nito. Saka napabalikwas at tumiga ito. Ano ba? Ang kulit mo! Pagrereklamo ni Luke. Sige na, isa lang. Pagpapakyut na pagmamakaawa ni Zion. Uy, dali na. Nakanguso pa ito at nagpuppy eyes. Parang batang asna ito. Kung babae lang nakasaksi sa pagpapakyut ng ginagawa ni Zion, sigurado susunggaban agad ito. Bumuntong hininga si Luke. Naguluhan siya sa mga inaasa ni Zion. Ibang-iba ang Zion na kasama niya ngayon. Napapansin rin niyang nagiging ibang pakikitungo nito sa kanya nitong mga nakaraang araw. Sige, isa lang nang matahimik ka na, inis din ang sabi. Lumahawak naman yung ngiti ni Zion at mabilis na umusog papunta kay Luke. Para kay Zion, hindi lang talaga practice ang gagawin niya. Gusto niya lang talagang halikan si Luke. Sa tuwing nakita niyang labi ni Luke ay hirap siyang pigilan ang sarili niya. Para sa kanya, para tong droga na nakaka-addict. Huwag mo nang banggitin yung lines mo. Basta, hahalikan na lang kita. Walang hiyang sabi ni Zion. Pumikit na lang si Luke. Ayaw niyang makita ang pagnanasang nakabaka sa mukha ni Zion. Tila sobrang excited kasi ito gawin sa kanya. Naramdaman na lang niyang lumapat ang mainit na labi nito sa labi niya. Nanatili lang itong nakadikit. Maya-maya ay iniwasan ni Luke ang labi niya. At mahinang itinulak ng kamay ni Zion. Oh, okay na tulog na tayo. Dismaya na naman parang nabitin si Zion. Tila ba hindi ito papahig na hanggang ganun lang? Ano? Smack lang yun? Hindi pa tapos. Pangungulit nito. Napabuntong hininga na lang ulit si Luke at saka pumikit. O sige na. Bilisan mo Lumapat muli ang labi ni Zion sa labi niya. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang ito basta nakadikit. Nilalaro nito ang mga labi niya. Tila hindi ito titigil hanggang hindi niya tutunugin ang mga halik nito. Hindi naman tumagal ay nagsimula na rin nadala si Luke sa sarap na dulot ng halik na yun. Mas pinaigi pa ni Zion ang paghalik noong naramdaman niyang gumaganti na si Luke sa pakulo niya. Muling nag-alab ang katawan niya at mas ninais na pag-igihin pa ang halik. Halos hindi niya na makontrol ang apoy na lumulukob sa kanyang pagkatao. Hindi niya na malayang dahan-dahan niya nang inilapit ang katawan niya sa katawan ni Luke hanggang sa tuluyan na siyang makapatong sa ibabaw ni Luke. Naramdaman niyang tumatanggi si Luke dahil medyo tinutulak siya nito, kaya mas ginalingan niya ang paghalik. Nagtagumpay naman siya dahil nilalaman na rin ito ng apoy na sinimulan niya. Tumigil ito sa pagtulak sa kanya. Napayapang isang kamay nito sa katawan niya habang isa naman nakakabit sa batok niya. Nagtagumpay si Zion na ipasok ang dila niya sa bibig ni Luke. Tumugon naman si Luke at sinalubong na rin ang dila nito gamit ang dila niya. Hindi na maganda umayaw si Zion sa labis na kapusok ang nararamdaman.
Dahan-dahang ipinasok sa loob ng damit ni Luke ang isang kamay niya at buong pagnanasang hinaplos ang katawan ni Luke. Dahil sa sarap na nararamdaman, gumanti na rin si Luke sa paghimas ng katawan ni Zion at dahan-dahang hinubad ang pang-ibabaw na damit ni Zion. Umitiw muna sila at nagkatitigan. Walang pagkailang na bumabaka sa mukha nila. Tanging pagnanasa ang nakikita nila sa mata ng bawat isa. Bumibigat ng bumibigat ang bawat hininga nila. Hinubad na rin ni Zion damit ni Luke, saka tinuloy ang paghahalikan. Balat sa balat, init sa init, katawan sa katawan. Lalo silang nabaliw sa sensasyong nararamdaman. Lalo na't magkalapat ang kanilang mga katawan. Niyakap ni Zion si Luke ng buong higpit at tila gustong ibaon ang katawan nito sa loob ng katawan ni Luke. Sinimulan nitong umindayog sa ibabaw ni Luke. Ramdam nila parehas ang matitigas na bagay na nagkikiskisan sa bandang ibaba nila. Nang magising ang diwa ni Luke, ay malakas niyang itinulak si Zion. Baka sa mukha ang pagkakabiti nito. Tapos tumihaya. Sabay silang hinihingal. Hingal na may kasamang naudlot na kapusukan. Nagsuot ng damit si Luke at tumagilid patalikod kay Zion. Pakiramdam ni Luke, nawala ang kalasingan niya dahil sa kaganapan na yon. Tila may nagtatalo sa isipan niya. Ilang sandali lang lumipas, saka muli nagsalita si Zion. Mahal mo ba siya? Diretsong tanong ni Zion. Pero wala siyang nakuhang sagot. Hanggang ngayon kasi, ay nasa isip pa rin ni Zion ang kwentuhang naudlot tungkol sa taong minahal ni Luke. Akin ka na lang. Seryosong pagkakasabi ni Zion na tila ba hindi ito nababaklaan sa mga sinabi. Para bang napakahirap paniwalaan na ang isang katulad ni Zion ay nagsasabi ng mga ganitong bagay sa kapwa niya lalaki. Para kay Zion, gustong gusto niya na si Luke. Halos ayaw na niyang mawala ito sa kanya. Kung kailangan niya maging sweet lagi kay Luke, gagawin niya to. Kung kabaklaan man tawagin ang ginagawa niya, wala na siyang pakialam. Kapag gusto niya, kukunin niya. Kahit gaano pa to kahirap. Okay. Finally, umamin na si Zion. Nagpakatotoo na siya sa nararamdaman niya. Ano kaya magiging sagot ni Luke, no? Kasi parang base dito sa kwento na to, gusto din siya ni Luke pero confused si Luke eh. Parang medyo may pag-aalangan pa si Luke. Yung next part guys, flashback siya na kung papaano tinanggap ni Zion yung pagkakagusto niya kay Luke. Puputulin ko muna guys, hanggang dito muna siya. At kung meron kayong stories na gustong i-share, email nyo lang sa email address ko sa imrensantiago@gmail.com. Yun lang. Maraming salamat. Hanggang sa muli.